What's up guys? Welcome again sa aking channel. And today is December 1. So linggo ngayon. Bali, itong vlog na to is all about pag-aasikaso ng mga requirements after ng kontrata dito sa South Korea guys. So bilang isang factory worker, ito yung mga dapat gawin bago umuwi ng Pinas guys. Kumbaga mag-aasikaso tayo ng mga benefits na makukuha natin sa mismong airport, and kung ano nga ba yung mga dapat gawin bago umuwi. And right now naglalakad na ako, papunta ako ng labor para kumuha ng exit clearance guys. Bali yun yung pinakaunang step na gagawin natin. And ang alam kong requirements na dadalhin is yung ating alien card, tapos passport, and syempre yung ating ticket na pag-uwi. Bali 2 weeks from now is uuwi na tayo ng Pinas. Yung iba nag-aasikaso na sila ng 1 month before, ganun. Yun yung mga ideal na pag-aasikaso ng requirements guys. And dahil December na, ayan, papakita ko muna sa inyo yung paligid. Ito, napakaganda guys, oh. Pa-winter na dito sa South Korea at napakalamig na talaga. Ay, napakaganda ng mga puno. Pero yung mga iba nakalbo na. Ayan, tapos na ang autumn dito sa South Korea guys. And after natin pumunta doon sa labor, pupunta naman tayo sa NPS or Gukmin Yonggum Center ata yun. Doon naman natin ipa-file yung ating Gukmin na makukuha sa may Incheon guys. Bali ito yung kinakaltas sa atin monthly. Tapos kung magkano yung kinakaltas natin, kinakaltas sa atin, yun din yung kinakaltas ng company guys. So parang ito yung magiging guide nyo guys kung ano yung dapat nyong gawin before kayo umuwi ng Pinas, para smooth yung pag-uwi nyo at maklaim nyo na yung benefits nyo sa mismong airport guys. Bali dalawa kasi yan, pwede nyong i-claim sa mismong airport o pwede nyong i-claim sa Pinas, pero mas pinili ko na yung i-claim ko siya sa airport. So right now sasakay na tayo ng bus papunta dun sa my labor, and mamaya na lang guys. And ayun na nga guys, nandito na ako dito sa may Changwon Guyong Bukji Center guys. Dito natin kukunin yung exit clearance natin. Bali dito yung pinakapintuan sa mga taga Changwon or bandang Changwon, Masan, ganyan. Dito yung pinaka-center guys. Ayan. So hindi ko alam kung allowed yung pag-video doon, pero dito kayo magkukuha ng exit clearance. Then after nun, pwede na pumunta sa may NPS para naman dun sa benefits natin guys. And right now papasok na ako guys. Yun guys, hindi na ako nakapag-vlog sa loob kasi medyo bawal doon. Ayan, ito yung Goyong Center na pinuntahan ko dito sa may Changwon. Sa mga pupunta rito para kumuha ng exit clearance, ayan, yan yung paligid guys. Makikita natin merong ano dito, Worry Bank and IBK dito. So maglalakad lang kayo ng konti, then makikita nyo yung sign na yan na Changwon Goyong Center guys. And yung pinakita ko lang kay ate, si Ate Ami, yung representative natin na Pinay doon, is yung alien card nga, then tapos yung plane ticket pauwi ng Pinas, then yung ating passport. Bali sinerox lang niya yun, tapos meron tayong pipilapan na form, tapos i-input lang niya yun dun sa ating exit clearance guys. And tomorrow pupunta naman tayo ng NPS or Gukmin Center para sa ating benefits na makukuha sa may mismong Incheon Airport. And right now maghahanap lang ako ng kakainan, and uuwi na rin ako guys, and isasama ko kayo kung saan yung NPS
na kung saan ako magpa-file ng aking benefits guys. Ayun guys, after natin pumunta sa may labor or going center, papunta naman ako ngayon ng NPS or sa Gukmin guys. And dito sa mga taga Changwon, pwede nyo itong maging guide. So kung pupunta tayo sa NPS from labor, pwede na rin siyang lakarin. So kung makikita nyo dito, itong circle na to guys, bali nandoon ang E-Mart. Tapos dito yung Lotte Department Store. And dito sa side na to is yung Changwon City Hall. So pwede kayong bumaba sa bandang E-Mart or dun sa may Changwon City na bus station. Then dito lang kayo dediretso guys. Dediretsohin nyo lang yan. Diretso lang yan. Tapos pag may nakita kayong park doon, medyo uusog pa kayo ng konti, then tumingin lang kayo sa taas, may makikita kayong sign na NPS or Gukmin Center guys, and dun nyo ipa-file yung Gukmin natin guys. Usually itong lugar na to, kung panonoorin nyo yung ibang video ko, popular tong lugar na to kasi dito ginaganap din yung MAMPO taon-taon guys, or yung Multicultural Festival. Yan o. Tapos ayan, merong ano dito, bangko nung Hyuk Bank na tinatawag. Pag nakita nyo yung ano na yan, yung parang statue na may kabayo and warrior, yan, ibig sabihin diretsuhin nyo lang yan. Siguro sa paglalakad, abot lang siya ng 5 minutes and nandun na kayo guys. Yan, papakita ko sa inyo yung paligid habang naglalakad tayo. Grabe yung pagkakulay ng ano na to, oh. Puno na to, ang ganda. Yan, makikita nyo rin yan dito. So dire-diretso lang. Diba? Magkakalapit lang naman siya kasi kayang gawin siya ng isang araw. And after natin sa may NPS, asikasuhin ko na rin siguro yung Samsung Waje, yung 400 na kinaltas noong una tayong tumapak dito, para isang ano na lang, di ba? Isang asikasuhan na lang. Bali sa mga ibang company pala guys, minsan sila na mismo yung nag-aasikaso, so hindi na kailangang personal na pumunta. So swerte kayo kung ganun yung company nyo. Pero sa amin kasi talagang kami mismo yung nag-aasikaso. Ayan, yun, kung makikita natin dito, mayroong ano dito guys, Changwon Hall, KBS Changwon Hall. Madalas dito ginaganap yung ibang concert dyan sa may KBS Changwon Hall na yan. And siguro 3 times na akong nakapanood dyan ng concert ng mga iba't ibang artists like K-Will, Melomans, tsaka yung ano dati, yung ibang legendary singer. Ayan. Naisingit ko pa yun, di ba? And konting usog lang, makikita niyo yung KBS Changwon Hall na to. Yan yung sinasabi kong yung G Park. Yan yung park. Tapos konting usog pa, then yung nandun na yung NPS guys, kung saan natin ipa-file yung Gukmin natin. And maya maya sasabihin ko kung ano yung mga hahanapin nila na requirements guys. Gaya ng sabi ko dun sa labor, bali ang hiningi lang nila is yung ating alien card, tapos yung ticket natin, flight natin pa uwi, and yung passport. Tapos nag-fill up lang tayo ng form doon ng ating exit clearance. And yun na, inanonood sa atin yung ating exit clearance. And right away, pupunta na natin itong Gukmin guys. Ayan guys, ayan yung park. So malapit na tayo sa sinasabi kong Gukmin NPS na opisina nila dito. Ayan, papakita sa inyo yung daan para just in case na kayo rin ay maglakad ng sarili nyong
Gokmin. Ayan, hindi na kayo maliligaw. And pwede niyong maging guide dito, guys. Oh, lakad pa tayo ng konti. Nakikita ko na siya actually. May makikita kayo ditong Gyeongnam Jibang, Jungsuben Chu Kyupchong. Yan. Tapos diretso lang. Madali lang naman siyang mahanap actually. Pwede nyo rin siyang i-ano sa Naver o kaya sa Google Map. And may ituturo naman yung direction niya. Ayan. Sana hindi pa kayo naiinip. And lakad-lakad lang, dire-diretso. Then makikita natin yan, guys, oh. NPS Gokmin Yongum. Diyan tayo magpa-file ng ating Gokmin. Ayan. Yan yung paligid. So meron din tayo makikita dito ang Guyong Nodongbu Changwon, Guyong Nodong Jichong. So ano lang sila, tabi lang sila. Bali pinagigitnaan lang sila ng parking lot dyan. Yan. Kayang lakarin, guys, no? Madali lang. So pag nakita natin yung mga ano dito, yung mga bisikleta na to, so kakanan lang tayo para pumunta dun sa mismong opisina. Yan, pakita ko sa inyo yung paligid para just in case maging popular sa inyo at hindi kayo maliligaw. Ayan, makikita naman natin, ayan, oh, NPS Gokmin Yongum Changwon Jisa. So hindi ko alam kung pwedeng mag vlog, pero itong papakita ko na lang sa harap just in case na hindi pwede. So ipapaliwanag ko na lang kung ano yung mga procedure o ginawa ko sa loob, guys. Nagbabalik na ako, guys. So hindi na ako nakapag-vlog sa loob kasi medyo mahigpit sila. So papakita ko na lang, nasa harap pa rin ako ng NPS Gokmin Yongum. Bali dyan mismo sa first floor. Dati kasi sa may third floor yan. So papasok ka lang dyan, then tapos kakaliwa ka, and dyan na siya fina-file, guys. So ngayon ang ikukwento ko naman is kung ano yung mga naging proseso. So kumuha muna ako ng number, tapos tinawag ako, tapos ang hiningi lang is yung alien card ulit, tapos yung passport, then yung dapat may physical ano kayo, no, nung ano nyo, yung ticket nyo. So ang nangyari kasi sa akin, dahil picture lang ang meron ako, so nagbigay na lang sila ng email ad kung saan ko isisend yung aking ticket. So okay din naman. So pero mas maganda sana kung meron kayong copy ng papel. Then after noon, may mga pinapill up doon. So pinililapan lang doon kung ano, kung saan nila isisend yung Gokmin mo. Yung kumbaga ilalagay mo doon yung kung Worrybank ka or ibang bangko, Shinhan, ganyan, yung mga allowed na bangko. So pinapili ako kung isisend doon sa mismong binigay kong account or i-receive ko mismo sa Incheon. So ang pinili ko syempre yung kukunin ko na sa mismong airport, guys. And after nung procedure, ayan, may binigay silang papel kung saan i-claim yung ating benefits sa mismong Incheon, guys. And nandito yung mga procedure. And syempre hindi ko yun may papaliwanag, no. So ang gagawin ko is separate ko yung pag-vlog step by step kung ano yung gagawin pagdating sa may guys, sa may airport mismo. And right now titignan ko kung maasikaso ko pa yung Samsung. Ayan, paalis na ako. Medyo mabilis naman yung mabilis pala talaga yung proseso, guys, basta yung requirements is kompleto. Mabilis naman silang mag-asikaso. So medyo natagalan lang ako nung pag ng
pagsisend ng email. Kasalanan ko. Kaya mas convenient kung may dala talaga kayong copy, hard copy nung ating ticket pa uwi, guys. And diyan ko muna siguro tatapusin itong vlog na to, guys. So bali ang pinakita ko sa inyo is yung pagpunta sa labor, pagkuha ng ating exit clearance. Then after noon pumunta ako dito sa may NPS para naman natin yung insurance natin sa may Gukmin, guys. Nakita na natin dito kung magkano yung makukuha natin mismo, no, sa loob ng 4 years and 9 months na pag-stay dito sa South Korea, guys. Abangan nyo na lang kasi ibablog ko rin kung paano, gaya ng sabi ko, kung paano yung procedure, saan pupunta, at kung anong oras dapat kayo nandoon, kung hanggang anong oras lang yung doon, yung pag-claim ng ating Gukmin. Ayan, guys, bali after natin mag-file sa may Gukmin, I decided na pupuntahan ko na rin yung Samsung, since nung sinearch ko siya, napakalapit lang pala niya sa may bandang E-Mart. Kung matatandaan nyo kanina, yung pinanggalingan ko na may circle, may E-Mart doon. So kaside lang pala niya. So nandito pa rin ako yung Yongji Park na malapit dun sa mismong NPS kung saan ako nag-file kanina. So mamaya na lang, guys. At pag nandun na ako, isasama ko kayo kung saan ba makikita ang Samsung Waje dito sa may Changwon. And I'm back, guys. So malapit na tayo sa mismong Samsung Waje. Papakita ko lang, lalo na yung mga nasa Changwon, para mas may guide kayo. Gaya ng sabi ko kanina, side lang siya ng E-Mart. Ayan ang E-Mart. So ayan, sa gilid lang yan, dediretso kayo, then makikita nyo itong Samsung store dito. Then uusog lang kayo ng konti, then makikita nyo yung sign na Samsung Waje. And doon tayo magpa-file, guys. Pag nag-file kayo dito ng Samsung Waje, guys, kinabukasan marireceive na natin yung pera natin na ikinaltas nila nung bagong dating tayo dito, yung 400,000 won. So let's go. Diba? Magkakalapit lang, so lahat nilakad ko, so hindi na ako sumakay. Madali lang naman silang hanapin. Medyo magti-take lang ng time kasi nga puro walkathon yung ginawa ko, guys. Ayan. Ito yung building. Nagbabalik na ako. Bali, tapos na ako sa pag-process, guys. Bali, papakita ko lang ito. Ayan. Kung makikita natin, maraming Samsung Waje dyan. Pero kung anong floor siya is nasa 6th floor siya, guys. Doon kayo magpa-file ng inyong Samsung Waje. Ayan. And palabas na tayo dito sa may building. Ayan. Dito na tayo sa labas. Ayan. So ayan yung Miri Asset, yung ng building. Tapos makikita nyo naman yung sign ng doon sa taas, yung Samsung Waje. So nasa 6th floor siya ulit, guys. Bali side lang ito ng E-Mart and katabing-katabi siya ng Samsung store mismo, guys. So ano nga ba yung mga hinanap sa akin? Bali yung unang-una is yung pinilapan. Yung pinilapan kong form, guys, bali binigay yun sa akin sa labor ni Ate Ami. So in advance niya na yung pagbigay sa akin. Usually yung na yun, form is pwede nyo ring hingin dito mismo sa may Samsung Waje. So nakapag-advance na akong makapag-fill up, so mas mabilis. So pagbigay ng form, hihingiin sa inyo yung inyong alien card ulit, passport, tapos tsaka yung ating plane ticket. So since wala nga akong hard copy nung ating plane ticket, sinend ko na naman via email. And mabilis lang naman yung process. So pinakita niya yung kung magkano yung marireceive ko sa aking Samsung Waje na marireceive ko sa mismong Incheon, guys. So dahil dalawa yung naging company ko, bali dalawa yung matatanggap ko doon. Doon sa isa kasi naka 1 year and 3 months ako din. Itong present ko is 3 years. So doon ko marireceive. Ngayon yung kinaltas naman sa atin na 400,000 won,
i-expect natin na bukas marireceive na natin dun sa ibinigay nating bank account, guys. Yun ay yung pa pala, bibigay din pala yung ating bank account sa kanila. Ano rin nila yun, isi-xerox din nila, kumbaga yung ating passbook. And dahil tapos na tayo, so ngayon, ano pa lang, 3 o'clock pa lang. Kaya dyan na natin tatapusin yung ating vlog at may pasok pa ako ng panggabi, guys. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to. And bye!